Guys, andito na naman ako, pero bago ang lahat, paki-like na and share, subscribe my channel para updated po kayo. Yan. Ay, meron ako sasabihin sa inyo guys, dahil sobrang talaga akong busy, grabe talaga guys, dahil lilipat na naman kami. Oo. Pero ito na siguro yung matawag namin na last na lipat na mag-uupa pa kami. Pero siguro pag nagkaroon kami ng pera na pwede na kaming magbili ng bahay, ay yun na sigurong last namin na magbili ng bahay, then tuloy-tuloy na kami sa Pinas. Oo, kasi kailangan naming may bahay dito, dahil pag gusto kaming bumalik dito, mag-holiday may bahay kami. Oo. Kaya ngayon nilipat na naman kami sa government housing, kasi nga guys, nung pangalawang renta namin ng bahay is nagkaroon ng problema, dahil nga yung mga kababayan natin ang gumawa ng hindi kagandahan sa amin, naindid pa na binato yung sasakyan namin, dahil siguro sa sobrang selos guys, dahil nga ayaw ko nang magtrabaho sa Pilipinas, at yung kaibigan ko ay nagagalit kasi ayaw nila, na gusto talaga nila na magtrabaho ko sa kanila, pero yung asawa ko ang ayaw na. Oo. Kaya ngayon guys, ginawan kami ng istorya. Kaya nalipat kami, at nung nag-apply kami ng government housing is bibigyan lang kami ng isang bedroom na para siyang granny flat. Pero ayaw namin ng isang bedroom lang guys, kasi nga may mga gamit kami, mahirap na. Ang iba nga tinatapon lang namin, yung iba garage sale namin, yung iba pinadala ko na sa Pilipinas, 10 boxes yun na pinadala namin, at hindi pa rin nakasya-kasya. Kaya mabuti na lang meron akong kaibigan na magandang loob, kaya tinulungan kami na makahanap ng bahay, dahil nga nung tinawagan na yung sa agency, yung may-ari ng bahay ng tinirahan namin dati, ay ginagawa naman ng istorya na naman, kaya hindi kami nakakuha. At sa awa naman ng Diyos, siguro naawa sa amin ng Panginoon, at merong kaibigan ako naman na nag-alok sa amin, pero hindi bahay niya, bahay ng kaibigan niya, pero ibang lahi yun po yung may-ari ng bahay na tinirahan namin ngayon. At yun nga, gidecline namin yung bahay sa government housing, dahil nga hindi pwede yung isang kwarto lang guys. Oo. Kaya ngayon, umabot ng 1 taon mahigit bago naman kami tinawagan sa government housing. Oo guys, kaya nga lang hindi namin tinanggap, gidecline namin guys, dahil ay medyo malayo na naman. Babalik na naman kami sa banda doon sa tinitirahan namin, kaya ayaw namin na maghakot kasi siyempre mahal nga naman ang magkuha ka ng magkargahan mo ng mga gamit mo, kasi kahit may sasakyan naman kami, hindi kaya yung bubuhatin yung mga gamit namin, yung iba, lalo na yung mga furniture guys. Oo, dahil medyo malayo na. Ngayon gidecline namin, at sabi yung yung sa taga government housing na sige, bibigyan ko kayo ng another form, at ipasa nyo doon banda sa kung saan man kayo nakatira ngayon. So ngayon guys, 1 month lang, at hiningi lahat yung mga documents na kailangan namin i-provide, at saka yung tax, sa tax ko, at saka guys, yung magkano yung income ko. At kasi titingnan nila guys, dahil magre-rent pa rin kami, at least maliit lang, hindi kagaya dito sa para mga private na mga bahay is mahal. Kahit hindi private nga abangan guys, is mahal din sila. Oo. Kaya ngayon, taas kami ng taas ng rent dito. Imagine, last year is 400, and then this year 420. Maybe next year must be more. So, i-accept na lang namin yung galing sa government housing guys, kasi tinawagan na naman kami.
1 month lang guys, since nga binigay namin yung mga requirements ko. Again, titingnan kung ang kita ko is medyo malaki ba or ganun. Mabuti na lang yung pera namin is tinatago namin sa ilalim ng kama. At saka yun, yung iba pinapagawa namin bayad pang yung sa bahay namin sa Pinas, kaya wala masyadong pera. Merong pera, mahigit lang mga 10,000 mahigit, pero hindi naman nila nakikita kasi gisit aside naman sa account ko yung pera. Hindi naman talaga doon sa makikita nila yung income ko at saka yung everyday ko guys. Kaya yun, lilipat kami guys, kaya sobra talaga kaming busy. Maghahakot na naman kami, nag-iimpake at saka sa mga boxes na naman, papadala na naman sa Pilipinas guys. So tinitiis na lang namin kasi sayang din yung mga gamit namin at magagamit din sa dalawang pabahay namin doon sa Pilipinas na para may magamit doon sa mga nagre-rent, kasi nga guys is nagpaparent kami ng bahay, parang tulong-tulong sa aming mga bayarin pa doon sa sa mga unit. Oo, kasi yung isang unit ay binibilisan at binibilisan na namin magbayad ng equity tsaka down. Kaya ginawa na nila guys, kaya kailangan namin magpapadala kami ng mga gamit din doon. Yung isang unit ko is talagang may pwede na magre-rent doon kasi nga may mga may mga gamit na talaga. Oo guys, kaya yung isa binibilisan namin kasi pag halimbawa uuwi kami tapos may magre-rent, siyempre doon na kami sa bagong bahay namin na mortgage din, at least meron kaming matirahan doon kaysa mag-uupa kami. Oo, kasi meron na namang nagre-rent doon December to January. So baka magtuloy din yung isa February to March. So kung uuwi kami, wala kaming matirahan. So ang ginawa namin is tinapos namin yun, babayaran namin yung isang unit, parang doon kami mag-i-stay. Kasi yung isang unit namin guys, hindi kami naka-stay doon. Iba yung mga guest lang namin ang nakatira doon nung unang-una pa. Oo, hindi kami naka-stay doon. Kaya ngayon, bising sobra kan talaga kami, at saka siguro yung bahay namin dito ngayon, malilipatan is meron na siguro yun sa mga 200 guys ang aming weekly, because weekly naman kasi ang bayaran namin dito is 420 a week. Oo guys, sakit sa libdib. Kaya ngayon guys is medyo maliit, pero ang bahay na lilipatan namin guys is maganda pa siya, at saka 2 bedroom, malalaki yung bedroom niya. Oo, malalaki yung ito 3 bedroom to, pero yung dalawa hindi masyado kalakihan, pero yun doon sa unit na lilipatan namin is malalaking bedroom niya, at saka magandang kitchen, at saka hindi ka matatakot na magasgas yung sahig kasi tile siya. Dito kasi yung parang binil siya ang sahig, kaya parang matatakot kang magagasgas. Lalo na may aso kami. Siguro, gano'n naman talaga, hindi ka naman talaga mag-expect na hindi mag-damage yung sahig kasi siyempre, magto 2 years na kami dito. Oo, kahit dandahanin ka ng maglakad, pero pag nasisira talaga guys. Kaya ngayon guys is tuwang-tuwa kami na may malilipatan kami, na hindi kami pwede itaboy dahil sa government yun na house na yan. Oo. Kaya tinitiis namin yan, at least parang mababa naman ang rent, at saka maganda naman siya guys. Maganda talaga, in fairness, maganda ang unit. Kaya gustong-gusto ko rin. Kasi maganda siya, malalaki ang kwarto, at saka
mayroon din kaming malalagyan na mga halaman namin at pwede din kaming magtanim na kahit may maliit na backyard, okay lang yan guys. Kasi dalawa lang naman kami ng asawa ko, at least kung siguro, kung nakapunta pa yung anak ko dito, kung hindi pa siguro siya na-decline ng twice, siguro guys, tiis muna kami dito kasi siyempre may anak ako, mag-stay ng 3 months, right? Kaya lang na-decline kami, so tiis-tiis lang kami guys sa aming dalawa hanggang makabahay kami ng sarili, or pag halimbawa di pa kami makabili kasi nga medyo malusog pa yung biyenan ko. So kung hindi pa talaga kami makabili, tapos magre-retire na ako maybe after 2 years, or I don't know, kung hanggang kaya ko pa, siguro magtatrabaho pa ako sa business ko kasi nasasayangan din naman ako. Pwede naman din ibenta yung business ko, pero as of now nga pwede ko pang magawa or makaya pa sa katawan ko, na sana tulungan ako ng Panginoon, bibigyan ako ng lakas ng loob, lakas ng na hindi ako problema. Kasi siyempre may tinutulungan pa ako sa Pilipinas guys. Ganito naman talaga tayo, lalo na kung mama, lola tayo, ay hindi naman natin pababayaan yung nasa Pinas. Oo. At saka, yun, nangunguha pa rin ako ng guys, nangunguha pa rin kami ng mga buti. Oh, yan. Kasi, kumikita din naman kami sa isang buwan, kumikita kami ng mahigit $1,000. So, malaki na sa atin guys, at matulong-tulong na rin sa bayaran ko sa Pinas. At saka pangalawa rin is may bayaran pa kami sa sasakyan. At least lang mayroon nakahiram sa amin ng pera. Siya nag-alternate kami magpapadala ng pera doon sa Pinas, pambayad ko sa sasakyanan guys. Pero malapit na yan matapos next year. So, kaya nga sunod-sunod talaga, maawa din ang Panginoon na matatapos na, kasi na tayo ngayon is October. So, how many months na lang na matapos na rin yung isa. At saka pagka magbabayad pa rin yung nakautang sa amin, malaking kantidad pa yun guys, mga $30,000. So, parang makabayad siya sa akin, tinitiis ko na lang na sabi ko, sige mag-alternate na lang tayo. Parang din siya, magsikap siya magbayad, kasi sinabi ko sa kanya, kung hindi nyo ako tutulungan na magbayad ng every fortnight or something, kayo ang pababayarin ko doon. So mapipilitan siya, kaya inaccept naman niya. Oo guys, kaya mahirap din pala na magpahiram ka ng pera, di ba guys? Oo. Kaya lang, kailangan talaga ka magkalma. Kaya ngayon, busy. Oo, kasi lilipat na kami sa bagong bahay sa gobyerno. Oo, guys. Mabuti lang, di kami nilagay doon sa New Manila. Kasi kung New Manila is may marami ding mga Pinay din doon na nakapag-asawa ng mga puti nandito na nag-retire na, at saka doon din nakatira. Mabuti hindi kami doon nilagay, kasi kung doon kami nilagay, nako, maraming mga marites. Kaya dito na lang guys. Sana na nagustuhan niyo yung video kong ito. Ang hindi pa naka-like, like na, and share, subscribe my channel. Parang alam nyo kung may mga video ako. Bye for now.